Mga kakabsat, isa pong nakakabahalang balita ang nabasa ko ngayong araw na to. Balita po ngayon, kudeta sa Senado para palitan si Senate President Escudero upang mailigtas sa impeachment si Sara Duterte umuugong. Ay, nagsisimula na ang walang yaan. Kung totoo man ito, talaga may mga senador tayong mga walang ya at ang kakapal ng muka. Gagawa talaga sila ng paraan para hindi mapatalsik si Sara Duterte. Ano bang klaseng mga senador meron tayo? Hindi po kapakanan ng taong bayan ang kanilang isinusulong, kundi ang mailigtas ang mga Duterte. Ayon po dito sa balita para sa Bagong Pilipinas, preparasyon ba ito para sa impeachment trial ni Sara Duterte Carpio? Dahil si Senator Amy Marcos daw ang pasimuno nitong sinasabing coup sa Senado. Ay, talagang to the rescue ang BFF ni Sara Duterte. Kung totoo man po itong balitang ito, sana po ay hindi. Ay napakawalang ya pala talaga ni Amy Marcos. Basahin ko pa po yung balita. Escudero, papalitan ni Cynthia Villar sa sinasabing coup sa Senado. Bago pa man madala sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, umugong na papalitan si Senator Chis Escudero ni Senator Cynthia Villar bilang leader ng Senado. Ayon sa reliable source, pinangunahan ni Senator Amy Marcos na kapartido ni Villar sa Nationalista Party ang pagkalap ng pirma sa mga senador para mapatalsik si Escudero bilang Senate President. Kailangan lang ng 13 senador para makapili ng leader ng Senado. Nabatid na ang grupo ni Villar ay mayroon ng suporta ng 12 senador, habang ang iba pang mga senador ay hindi pa rin sigurado kung sino ang kanilang susuportahan. Sinabi pa ng source na sa ngayon, si Villar ay may solid backing ng 12 senador, kabilang sina Amy Marcos, ang magkapatid na Cayetano na si Alan Peter at Pia, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Christopher Go, Robin Padilla, Ramon Revilla Jr., Loren Legarda, Miguel Zubiri, anak ni Villar na si Mark at si Villar mismo. Bilang re-electionist senator ng administrasyon sa darating na May 2025 elections, si Marcos at Senator Pia Cayetano ay tumatakbo rin sa ilalim ng NP kasama ang anak ni Villar na si Representative Camille Villar. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Senado ay may tanging kapangyarihan na litisin at pagdesisyonan ang lahat ng kaso ng impeachment. Ang mga mambabatas ng mataas na kapulungan ang tatayong hukom dito. Kung sakali raw makarating sa Senado ang impeachment case laban kay Duterte ngayong darating na linggo, dapat daw ang maupo sa impeachment trial bilang hukom ay ang mga loyal allies ng pamilya Duterte. Naku, tulad nga ng sinabi ko kanina, walang yaan na po ang nangyayari sa Senado. Kung totoo man po itong balitang ito, ha? So, doon sa mga pangalan na binasa ko, nakasama pa sa line-up ni President Bongbong Marcos sa 2025 senatorial elections. Aba, hindi po natin dapat iboto yung mga yan. Dahil ngayon pa lang, pinapakita na nila yung kanilang double-faced o yung kanilang pagiging doble cara. Sino po ba ang mga kasama sa line-up ni PBBM? Ang alam ko itong si Francis Tolentino, si Bong Revilla Jr., si Pia Cayetano, at dati nga si Amy Marcos, pero siya po ay tumiwalag sa line-up. Mabuti na lang. Then isa pong malaking kasiraan si Amy Marcos kay President Bongbong Marcos. Yan po ang aking pananaw. Sa tingin ko talaga, isa si Amy Marcos na sumisira sa kanyang kapatid. Pero hahangaan nyo talaga si Amy Marcos,
pagdating sa pagiging mabuting kaibigan at loyal sa kanyang best friend. Pero ano na po ba ang nangyayari sa mga senador natin? Akala ba nila hindi nanonood ang taong bayan sa kanila? Akala ba nila hindi natin malalaman yung mga plano nila? Kapalan na lang ba talaga ng muka? Para po sa karamihan ng taong bayan, kitang-kita po namin na may dapat panagutan si Sara Duterte. Pero kayong mga senador, ang nasa isip nyo kagad ay i-acquit si Sara Duterte. Wala na kayong pakialam, hindi nyo na pag-aaralan yung kaso dahil sigurado sarado na ang isip ninyo para sa inyo, totoo man o hindi, guilty or not, ia-absuelto nyo si Sara Duterte. Pero para pangunahan pa ni Amy Marcos itong kudita na to, kawalang yaan to the highest level na po yan. Pero sinasabi naman po ng ilang mga senador natin na chismis lang daw itong kudeta. May umuugong na namang kudeta sa Senado. Patatansigin daw si Senate President Chis Escudero at ipapalit si Senadora Cynthia Villar. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Tinawag lang na chismis ni Senator G.V. Ejercito ang umuugong na namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Ejercito, marami pang trabahong nakabinbin sa Senado na dapat unahin, lalo't mahigit isang linggo na lang ay magki-Christmas break na ang Kongreso. Chismis lang yun. Kasi so far okay naman ang performance. I think satisfied naman karamihan ng senators. I don't think there's truth to that. Ayon sa mga senador, wala namang lumapit sa kanila para patalsikin si Senate President Chis Escudero. Sa ngayon, wala ko nakikita. Honestly, hindi ko binubula kayo. I think it's done from a write-up. No? Isang write-up ng nabasa ko. Lumabas sa isang pahayagan na si Senator Cynthia Villar umano ang planong ipalit kay Senate President Chis Escudero. Pero itinanggi na yan mismo ni Villar. A strong message to international community the Philippines. Dagdag naman ni Senator Bato, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin si Escudero, susuportahan daw niya kung si Villar ang papalit na Senate President. Si Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? Very close kami. Ayon pa sa ilang senador, malaking bagay na manatiling Senate President si Escudero, lalo't may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaring umakyat sa Senado. Let's mo discussion. Kung sakasakali umakyat impeachment dito sa atin, please abogado yung represent. Tingin din ni Senador Alan Peter Cayetano, espekulasyon lang umano'y kudeta sa Senado. It's part of the political maneuvering but also part of the political bickering. But to our knowledge, Si Escudero naman, tinawanan lang ang issue at ayaw nang magkomento. Mananatili raw itong chismis hanggat hindi ito nangyayari. Magpapatuloy lang daw siya sa pagtatrabaho. Noong nakaraang Setyembre, umugong ding patatalsikin si Escudero. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang naging usap-usapan noong ipapalit sa kanya. Pero wala namang nangyaring kudeta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Pero kung atin pong babalikan mga a month or two ago, parang may umuugong na po talaga na kudeta against Senator Chis Escudero. Hindi po yata nagmaterialize yun, pero dahil dito sa magiging impeachment trial ni Sara Duterte, abay, totoo nga naman, dapat ang mag-head ng impeachment trial ay isang kaalyado ng mga Duterte. Para swak nga naman, siguradong acquitted si Sara Duterte. Pero tandaan nyo po mga senador kayo, hindi po natutulog ang taong bayan. Majority na po ng mga Pilipino ay mulat at alam po namin na may dapat panagutan si Sara Duterte. At kung ayaw ninyong makatikim ng galit ng taong bayan, umayos-ayos kayo. Sobra namang kawalang yaan ito kung yun ang gagawin ninyo. Ikukudita ninyo si Chis Escudero, ipapalit nyo si Cynthia Villar para siguradong acquitted si Sara Duterte. At kung sinasabi man ng ilang senador na ito ay chismis lamang, ay magtitiwala pa ba naman tayo sa mga senador natin? Yung mga sinasabi nilang chismis lang, huwag paniwalaan yung ganto or ganyang balita, yung pala inilalakad na talaga nila. Aba, hindi po tayo dapat magpabanjing-banjing dahil para sa ating mas maraming Pilipino na alam na may pananagutan si Vice President Sara Duterte, hindi po namin matatanggap
kung ang gagawin ninyo sa Senado ay walang yaan. At kung talagang gusto ni Senator Amy Marcos na mabura siya sa isipan ng mga loyalista, ipagpatuloy mo yan kung totoo man na ikaw ang pasimuno sa kudeta na ito. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.